Mapagpalang pagbati at welcome sa Service TV. Sa videong ito ay ating malalaman kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa espiritual na kagutuman at kauhawan. Ano ba ang ibig sabihin ng espiritual na kagutuman at kauhawan? At anong klaseng pagkagutom at pagkauhaw espiritual ang tinutukoy ito? Halina at ating tuklasin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga talata sa Biblia. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 to 5, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pag-aing hindi nyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi namaga ang inyong mga paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Isaiah chapter 30 verse 19 to 23. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin. Kayo di rin giniya kapag kayo tumawag sa Kanya. Kung ipahintulot man niya na kayo yung kasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang yari sa pilak at ginto. Ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihing lumayo kayo sa akin. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan naman ay manginginain sa malawak na pastulan. Isaiah chapter 41 verse 17 to 20. Kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Magkakaroon ng ilog sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Ang mga disyerto ay pupunuin ko ng akasya at sidar, kahoy na olibo at saka ng metro, kahoy na cypress, alerces at pino. At kung magkagayon, makikita nila at maunawaan na akong si Yahweh, ang banal ng Diyos ng Israel, ang gumawa at lumikha nito. Isaiah chapter 55 verse 1 and 2. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang pirang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayo mabuti sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Amos chapter 8 verse 11 to 14. Sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairaling ko sa lupain ng tagutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking salita. Mula sa hilaga, papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. Dahil sa matinding pagkauhaw na ito, mawawala ng malay tao ang magagandang dalaga at ang malalakas na binata. Ang mga sumusumpa sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan sa Samaria, ang mga nagsasabing sa ngalan ng Diyos ng Dan at sa ngalan ng Diyos ng Beersheba, sila'y mabubuwal at hindi na makakabangon pa.
Matthew chapter 5 verse 3 to 10. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Luke chapter 6 verse 20 to 21. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa." John chapter 4 verse 10 to 14. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang ihingi sa kanya at bibigyan kaniya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." John chapter 7 verse 37 to 39. Sa kahuli-hulihan at pinakatatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Ang tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Revelations chapter 22 verse 16 to 17. Akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Sinasabi ng espiritu at ng babaeng ikakasal, "Hali kayo." Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, "Hali kayo." Lumapit ang sino mang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Kung napagpala po kayo ng salita ng Diyos sa video ito, palike naman po. Pakishare na rin sa mga friends nyo. At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, ay pasubscribe naman po. At pakilike and share na rin. Ngunit huwag niyo kalimutang i-click ang notification bell para updated at tuloy-tuloy kayong makapanood sa ating mga susunod na video. At gayon din sa lahat ng mga video sa ating channel. Maraming salamat po at God bless you.